Yeah, sa 17 po, May 17, Liwasang Bonifacio. Yan, sa mga nais pong tumulong, yan, food, entertainment, magpadala po kayo ng mga dancer ni Willie Revillame, okay rin po yun, pamparami ng mga manyak. Yan, maaari po tayong makipag-ugnayan kay Mami Peng. Yan, salamat po. Yan. Okay, 125 million ni Sara sa loob ng 11 days. Asan na mga senador na eng-eng? Alam nyo, para sa akin, dapat nga mag-resign na si Sara ngayon eh. Kasi, tingnan nyo so, October, mag-uusap-usap na naman sila sa budget hearing. Hihingi na naman ba yan ng confidential fund? Di ba? Hmm. Pwede bang isigaw nyo sa rally yung 51 billion? Ipaliwanag nila. Siguro palagay ko po, pwede naman po. Maingay naman si Mami Peng eh. O yun, yung pek-pek dancer po. Kailangan namin, baka ho pwede si Willie Revillame magpadala ng pek-pek dancer. Panghakot ng maisog. Noong nakaraan, wala silang dala, no? Kasi kailangan magmarcha sa kalsada. O, lalo tuloy nilangaw. Hindi ko po alam, pero alam ko, imbitado tong mga to. Yung pang mga mahuhusay na yan, Diyos ko po, hindi pa may imbitahan. Oh. Sabi ni Ka Coffee, matakaw daw yan si Roque sa Eat All You Can. Sus Mariosep, nakita naman sa katawan eh. Kaya pa ba Sabihin, magdala po kayo ng mga ano nyo, yung mga medication, invite natin mga Palmolive dancers. O yun, sige, kahit na sino, mga Palmolive dancers. Invite natin. Yung mga taga-Kaamulan, invite natin. Hmm. Si Coach Oli, pinagdududahan kung babae daw si Mami Peng. Si Bima, palibhasa, bading si Sas. May anak na nga yun, si Mima Alicia. Si Coach Oli ba, lalaki? Kasi tingin ko kay Coach Oli, bakla eh. Oh. Si Sir Benji uuwi. Si TPL3 lang hindi makakapunta. Ay, bakit? Kailangan na agahan na ang paglalaba ng The Political Bandera. Diba? Alright, paangat na sana ang Pilipinas kung hindi nag-iingay ng mga paratang ang mga Duterte camp. Alam mo, totoo po nga yan eh. Yan po naman talaga ang purpose nila ay masira talaga. Di ba? Ang ating Pangulo. Ay mga kabayan paalala ko lamang po at ini-invite ko po kayo. Mamaya ho sa live po nito ni DJ Byron. If I'm not mistaken, that's gonna be 1 p.m. Manila time. Ay i-interviewin niya po yung akin pong kaboses. So sino po ba yung aking kaboses na isang Oragon? Oh, fastest finger, paki-type po. Sino po yung aking kaboses? Interviewin niya po yun. At gusto ko rin ma-interview yun eh. Para tamaan ng Maria nila, magdala kayo ng may tattoo na dancer, tapos galingan nyo sa... Yes po, si Trillanes po ang i-interviewin mamayang 1:00 ng hapon nito ni maya-maya na lang, 45 minutes, di ba? Yan, si Trililing. Maka-Trililing kayo. Pero totoo, mahusay yan. Alam niyo bang si Trililing po, top-notcher ito pagdating sa mga pagsusumite ng mga panukalang batas at marami yung kanyang naipasa ng mga panukalang batas. Kaya nga nawindang ako nung binabanata namin yan, binabasa ko yun. Shit, pilit kong hinahanapan ng butas si Trillanes. Sabi ko, tangina, mas madali pang i-ignore ko na lang tong content na to eh. Maganda performance pala nito. Tapos si Digong, nang makita ko yung performance sa Kongreso, shit! Puro submit lang ng gawa pa ng mga staff niya. Tapos sa isa lang ang batas na naipasa niya. Hindi pa kailangan ng congressional action. Yung holiday ng Davao City Day. Kasi provincial government lang kaya na ideklara. Kasi hanggang doon lang naman ang holiday eh. Di ba? Tapos wala na. Tapos daig pa ni Robin Padilla. Si Robin Padilla nakapag I move. Si Digong pala hindi nakapag I move during 1998 until 2001.
What is remarkable to him is isa siya sa nag-impeach kay ERAP, and he was proud of it, 'di ba? Nagpaparinig na nga yang animal na yan ng 100 billion to fix. Ayun, ano yan eh, tinanong yan, oh. Ah, sabi niya, para to fix the basic education in 6 years, kailangan niya ng 100 billion. Napakatuso, no? Biruin mo, pagbaba niya sa pwesto, and then magiging na siyang presidente. Tapos doon pa lamang siya mache-check ng COA. Ano ginawa niyo sa pera? 'Di ba? Tapos hindi siya makakasuhan kasi meron siyang absolute immunity unless yung parusa doon sa ikakaso sa kanya ay ano ho, ang parusa ay magsisimula po ang imprisonment ng 6 years until life. Doon lang po siya pwedeng ma-kick out sa pwesto. Hmm. Tama yung na-observe na bakit team leader nakapirma si Calvo, investigating officer lang siya. Correct, 'no? 'Di ko nakita 'yan. O paano, buyers po muna ha, napasarap ang ating, tsikahan dito, eh. Hmm. Sir ano 'yan, ano 'yun, nasaan na 'yun? Sir JDB, ay ang bibilis ng mga comments niyo. Wala na, 'di ko na makita. 'Yan, si Trililing kung nagkamali noon puwede siyang magbago. Wala ho akong makitang pagkakamali ni Trillanes. Yoong, backdoor channeling, ano 'yan, eh, naalala ko ina-explain ko 'yun sa mga kasama ko sa Manila Bay na hindi mali 'yun. Hindi 'yun pagbebenta, kasi hindi kayang gawin 'yan ng presidente. Ngayon yung mga negosasyon ng mga palihim na, ah, ang, purpose naman nito ay hindi ipahamak ang interes ng iyong bansa, ginagawa 'yan ng Amerika, Australia, iba't ibang mga malalaking bansa ginagawa nila, France, ginagawa nila 'yan, yung ganyang backdoor channeling. Kumbaga parang ano na lang, ano na lang, usapang kaibigan na lang, tropa-tropa na lang gano'n. Oh, budulin na lang natin yung mga tao ninyo tsaka yung mga tao namin. Basta babalik lang natin sa status quo, gano'n lang naman yun, eh, 'di ba? May bago po akong upload sa finale update ng rally. O yun, ah, ako ay o yun, papatugtugin po natin yan, yang Ako Ay Filipino. Balik natin si Trillanes, yung mga masisipag, pero si Kiko Pangilinan, 'wag na. Yan hawa kay Trillanes ng binalahura. Totoo yan. Naalala ko dati nung takot na takot si Trillanes, 'di ba? Ano na, bakasyon na ng Senado, 2 buwan siyang diyan nakatira sa Senado. Tapos yung mga pulis na bantay nila dati, na binabati-bati niya, yun yung mga nanghahunting sa kanya, na masilip lang yung pagmumukha niya, hihilahin na siya. Hmm. Hanggang sa dumating yung desisyon ng Korte Suprema sa petisyon niya, 'di ba? Na parang nakakuha yata ng TRO. O yun. Tapos lumitaw naman ngayon yung desisyon ng Korte Suprema, mali ang ginawa ni Digong. Kinakailangan ng congressional action para bawiin ang parol o yung pardon ni Trillanes. Iyakin daw si Trillanes. Sige nga, sabihin mo nga sa amin ang instance kailan nag-iiyak si Trillanes. Sige nga, yung yung hinuli sila noon sa mutiny, 'di ba? Doon lang. Si Bongo, saan nag-iiyak, 'di ba? Yan, talagang gustong-gusto nga niya ipagtanggol yung West Philippines. Hindi niya nilubayan yan. Kahit na maging ano na yan, sabihin natin itaya ang kanyang, tawag dito, ang kanyang, tsansa na muling makabalik sa Senado. Hindi niya nilubayan. Kung tutuusin, pwede na siya sumipsip kay Digong, eh. 'Di ba? Kasi tinatakot-takot na siya ni Digong nun, eh. Hmm. Pero hindi niya ginawa. Pinanindigan niya. Yan yung mga kailangan natin. Yung may mga hindi man abogado pero may paninindigan, pagmamahal sa bayan at alam ang trabaho bilang senador. Hindi yung putragis, naging senador, isa lang ang alam gawin, malasakit center, kopya pa. Kaya madaling pumasa kasi walang budget.
Mariosep, kaya pala installment ano, hanggang Malasakit Center, Pasakit Center. Biruin mo kunwari si Red Baron ang gagawa ng, sa hospital niya meron siya, maglalagay siya ng Malasakit Center. Ang mangyayari, eh, tawag diyan, gagastusan niya ng budget pampagawa ng opisina, pambayad ng staff, ng receptionist, tapos yung computer, lahat-lahat, internet, yung gastusin doon, kuryente, para sa one-stop shop. Tapos meron na sa kanyang ospital na SWA. Tapos meron ng existing na PhilHealth. Ililipat lang si PhilHealth doon. Tapos si DSWD, pag ayaw pang magpadala ng kanyang staff para mag-opisina doon, walang magawa si Malasakit Center. Hmm. 'Di ba, kita niyo yung pagsasayang ng pera doon? Isang malaking kalokohan. Ay naku. Okay siya, sige po. Maraming maraming salamat sa inyo ha at,